me and they follow his orders. The day of the Lord is an awesome, terrible thing. Who can possibly survive? That is why the Lord says, turn to me now while there is time. Give your hearts, come with fasting, weeping, and mourning. Don't tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead. Return to the Lord your God, for he is merciful and compassionate, slow to get angry and filled with unfailing love. He is eager to relent and not punish. Who knows, perhaps he will give you a reprieve, sending you a blessing instead of this curse. Perhaps you will be able to offer grain and wine to the Lord your God as before. So ang Diyos magapanalangin siyang pulong. So this is a call to repentance and an intercession of the priest. Tawag ni sa pagkinulsol o ang pangaliupo sa pari para sa kaayuhan sa katawhan. Ngatod pati ni sa Joel chapter 2 nga naay ipadangat sa Ginoo nga dako nga gubat, dako nga katalagman ang mga kasundaluhan nga baga kaisanan ato pa musulong sa katawan sa Dios o ang mao nga kasundaluhan. The Lord is at the head of the column. Si Lord kuno ang magauna kanila. Manduan sa Ginoo ang iyang kasundaluhan. Ang iyang mga sundalo dagan kaayo og gamhanan, makalilisang kaayo ang adlaw sa Ginoo kinsa may makaagwanta niini. So tungod sa mga kasalanan sa mga pagsupak sa mga katawan sa Ginoo is itugot niya nga ang kaaway is moatake ngadto kanila to let them learn lessons. Pero sa pulong sa Ginoo nga ang iyang gigamit or gamiton niya nga sundalo to attack his people. In verse 11, siya gid mismo ang mag-lead. The Lord is at the head of the column. The Lord utters his voice before his army. He leads them with a shout. Siya gid ang nanguna. This is his mighty army, and they follow his orders. The day of the Lord is an awesome, terrible thing. Who can possibly survive? Kinsa may makaagwanta, kinsa may makalahutay, kinsa may mabuhi. Who can possibly survive? So kung ang Diyos masuko, makalilisang gid siya kung masuko. Pero nagpadayag diri sa sunod nga bersikulo nga naay chance kung makinulsol. So sa chapter 2 verse 1 to 10 is grabe ang hitabo. Grabe gid ang mahitabo. Ang mga kaaway is pertidyo nilang daghana nga mo sulong sa katawan sa Ginoo. O grabe gyud na ay sunog matud pa makalilisa nga mga panghitabo o ang mga tao tungod sa kahadlok mangluspad kuno sa verse 6. Fear grips all the peoples, every face grows pale with terror. The attackers march like warriors and scale city walls like soldiers. Luspad ang mga tao sa kakuyaw kung mahitabo na ipasulong na sa Ginoo iyang mga sundalo nga iyang tugutan nga moatake sa imong katawan to let them learn lessons. So grabe in verse 6. That is why gipadayag pa sa verse 11 nga ang Ginoo din nagtugot adto nila. The Lord is at the head of the column. He leads them. O matud pa sa verse 12 mo na ni karon ang call to repentance. That is why the Lord says mo na ingon sa Ginoo, turn to me now while there is time. Gipadayag diri nga ingana kakuyaw ko si Lord masuko. Tugutan niya ang kuyaw kay mga tao nga mo hatag og kining punishment. Gamito sa Ginoo as instruments and punishment. Pero ingon si Lord sa verse 12, turn to me now while there is time. Gihatag si Lord og grace period time. Turn to me now while there is time. Give me your heart. Kaya usa asa na kuno ilang kasing-kasing naa na sa
uban. Nanas mga butang, nanas ubang tao, nanas silang trabaho, nanas sa ilang asa na dili na napunti na wala na nagbit ang ilang kasing-kasing kasi para sa Ginoo. Layo na ang ilang kasing-kasing una sa Ginoo. Kuyaw na kung atong kasing-kasing ang atong pagbati na ana sa mga butang or sa mga tao. Wala na sa naghatag na itong butang, naghatag o nagkimo og tao. So, turn to me now while there is time. Give me your heart. Ihatag ka nako ang imong kasing-kasing. Come with fasting, weeping, and mourning. Muna advice ni Lord. Duol mo nako. Ihatag ninyo ang inyong kasing-kasing. Duol mo nako uban ang pagpuasa. Paghilak, pagminatay. Gusto ni Lord nga, di na magsige like enjoy, magsige o kaon. Come with me with fasting. Sige, nagkaon, diri kaon dito. Hudyaka dito. Gusto ni Lord nga, opposite na po ang ilang buhaton. Di na magsige hudyaka, di na magsige kaon ba? Come with fasting, weeping, and mourning. While there is time. Motong sa Isaiah 55 verse 5 to 6, or 6 to 7, seek ye the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Dili pwedeng anak nata makadumdum o manawag sa Ginoo nga wala hinang tanan. Seek ye the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Mintras ang grasya sa Ginoo na apay chance. Once nga humana, ang problema ang wala ka ba ta na sign? Kanus ang grace period nato? Kabalo ba ta? Wala ta kabalo. That is why we must be ready at all times. We must not abuse His grace. Di ta mag-abusar sa kaayos Ginoo. Di ta mag-abusar sa grasya. Kinanglan ang atong kasing-kasing mubati ni og pagigugma, pagsimba, pagdaig, pag-awit, pagtuaw sa Ginoo. Kaya kung wala na nato sa atong pagbati, murag di na taga nagsimba, di na taga nagampo, di na taga nagdaig, di na taga nagpasa sa pulo sa Ginoo. Kana nga talimadon, makalilis, alarming na naubatod pa sa English. Dili na siya normal as Christian nga gitinguha sa Ginoo. Dili ka kalipay si Lord ana nga klaseng Christian nga wala na nagtinguha sa Ginoo. Ang iyang paninguha na aras mga butang or pag-enjoy sa ubang mga tao. Dili na niya kalipay nga spend time with the Lord. So come with fasting, weeping, and mourning. Nga naman, kay gusto ni Lord makita na, kay dili siya gusto nga magsigil ng tagkaon, magsigil ng tagudyaka, sigig baka. Ang Ginoo katanaw gaguol. Ga-enjoy ka uban sa mga tao. Wa ka kabalo sa idangatan nimo. Kung dili jud ka mag-usab sa imong lifestyle. Don't tear your clothing in your grief, ingon siya in verse 13. Giisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti. Dili kuno niya gusto nga ang sanina mo'y gisiun, ang kasing-kasing gisiun. Dili igo nga gisi nyo sanina. Ang kasing-kasing kuno'y ipagisi ni Lord. Ano man? Balik sa Ginoo nga inyong Dios kay maluluyon siya kaayo mapailubon o matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo og dili pagsilo. Mo ani ang grace period. Isa-isa diri unsa ka klase sa mga kontra ang moabot. Pero nga sa inumin, puro moabot pa ang kontra ng akong suguon. Ihatag sa inyong kasing-kasing. Ihatag inyong time. Ihatag inyong pag-ampo, pagdaig, pagpasalamat, pag-worship. Kaya kung inyo lang buhaton, ingat pa sa Ginoo, instead of curse, sending you a blessing. In verse 14. So, nag-encourage siya, muna yung mahitabo, apan balik lang jud mo, nako, ihatag ang inyong kasing-kasing. Kana na atay kasing-kasing, mo daig, mo simba, mo ampo, mamati isang pulong. Naatay pagbati niya, di kay mamati at tangwalay pagbati. Pwede man, di ba? Pwede naman mamati tangwalay pagbati. Na-pretend lang ka na ata diha, pero for the sake of compliance na lang,
Dapat for the sake of compliance, wala jud kaingon nga mo kasing-kasing gusto jud nga nagpadidot tuto. Nga na. So nga naman daw kuno, for He is merciful and compassionate. Kay maluluyon siya ug may gugmaon. Dili masuko, filled with unfailing love, puno sa gugma. He is eager to relent and not punish. Kay angay siya, andam siya mo pasaylo. Andam siya mo pasaylo. Yan na, tinuod yun. Masuko yun siya sa mga angay kasukan. Muna nga kung naay, wadong ka na ito nga nasuko kay angay kasukan, di ta mapandol. Di ko mapandol ta. Alkansita. Hello? Dili tanang panahon nga ang tubig, pirmi lang hilong. Panahon nga magbaha, saba na siya. Hello? In verse 14, who knows kay basin? Perhaps He will give you a reprieve. Matud pa, verse 14, basin pag maluoy ang Ginoo kanato og panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo bino kita nga ihalad kaniyo. Wala gid ang Bisaya. Kay diri matud pa dinhi, sending you a blessing instead of curse. Kay basin maluoy ang Ginoo ug maghatag ng panalangin. Maghatag panalangin instead nga curse. Duha raman. Kung i-bless ta, walay curse. Kung i-curse, kay naay reason. Ang giingnan ba yan ni Lord sa Deuteronomy chapter 28, ang katawan bas Ginoo. Duha ba ito, negative, positive. Blessing una, sunod, curse. Sa Matthew o sa Malakay, kuan ba gyapon? Ang katawan ba sige na ato. Kay pwede dili pasabot nga katawan tas Ginoo puro lang blessing. Blessing jud na kung obedience ta. Kung disobey ta, dili na gina blessing. Sakto dili. Bisan pagkatawan sa Ginoo, kung di mo disobey ta, dili gid blessing ihatag sa Ginoo sa ato. Oy, ay ba kaayo nga nag-disobey ta, blessing lang gyapon ihatag. Di ba ana ra gana. Di pasabot kay anak nimo, permi na lang gina nimo, permi na lang gina nimo dapigan. Dili na nimo kasabtan. Ang sa tingon ni Lord kang sa Malakay, I love Jacob, I hate Esau. Nga naman, si Jacob, maro-maro, pero naa siya kasing-kasing sa Ginoo simba. Si Esau, wala. Sige na siya trabaho. Di ba, Esau, di ba siya tapulan? Trabante man siya, pero wala lang siya kasing-kasing mo simba mo dahil sa Ginoo. Never the account of Esau. Nga, makita niyo mo ga, nag-worship siya. Ugyan siya manarbaho, pero wala siya sa espirituhan na niyang bahin. Wala kayo siya na effort. Pero, kaliwat ni Abraham. Lagi po nagkaroon, Christian. Anak sa Ginoo. Gapanin ka mo. Financially, materially, ni Oswald. Pero yung spiritual, kumusta man? Sa ingon ni Lord, sa diha sa Laodicea, nga mga dato na nga Christian, nanuktok na si Jesus. Kaya na sa gawas. Yan grabe ang atsaka nila. They, o pagkaon, nag-abundansya mo, na gusto na magpuasa po mo, ay sige magkaon. Pagbagutan po mo, ay sige kutsaka. Yan naman. Kaya dili, wala nalipay si Lord. Sa balik mo na ko. Kay basin kuno, who knows, perhaps He will give you a reprieve, and then, He will relent or mauwasan siya sa kapungot, sending you a blessing instead of this curse. Perhaps you will be able to offer grain and wine to the Lord your God as before. Kay basin og makahalad mo balik sa inyong mga halad nga kanang abot sa ugma og mga drink offering for the Lord your God. Blow the drums, horns in Jerusalem, announce a time of fasting. Muna ang recommendation dayon ni Lord. Ang recommendation niya duol lang sa Ginoo. Dabalik lang jud. Kaya kung balik jud kuno dawaton jud tas Ginoo mintas na pay time. Pero anak ta na balik nga human na. Human ang grace period.
Walahin na tanan. Wala na. Bisan pag magilak tag dugo ko nga wala na. Wala na. So recommendation ni Lord nga ipatingog ang trumpeta sa Jerusalem sa ato na mga pagdaig. Wala lagi mga pagdaig. Pero ang pagdaig sa dala ko sa, uy, cute lagi kay ka. Tsada lagi imong tuan. Gadaig nas isag-isa. Pero ang naghatag sa panalangin, wala na daday. Sige, nag-appreciate sa batag usa. Pero ang Ginoo wala na appreciate. Wala na praise. Blow the ram's horn in Jerusalem. Announce a time of fasting. Ipaibalo ang panahon sa pagpuasa. Call the people together for a solemn meeting. Gusto ni Lord magsolim sa, maghilom sa, di na masige gudya ka baka. If you remember, if you observe, kung mag-flow ka ng Holy Spirit, ang atmosphere is mingaw, hilom. Kaya kung gusto ta nga makakonsentrate ta, di ba, sa hilom? Nga na gyapon. Kung gusto ta mag-move ang Holy Spirit, hilom, maminaw ta sa iya. Lahi gid ang atmosphere kung mag-move ang Holy Spirit. Diba? Lahi ang atmosphere sa most holy place, lahi ang atmosphere sa sa holy place, o lahi ang atmosphere sa outer court. Sa outer court pag sabaa. Once kasi kita saba during sa worship service, napatas outer court. Dili ta ka concentrate kay saba man. To announce the time of fasting, call the people together for a solemn meeting. Gather all the people, tiguma ang tanakatawan, the elders, the children, even the babies. Call the bridegroom from his quarters and the bride from her private room. Tanan yun, walay exemption. Pati babies, ang bagong kasal, ang mga tigulang, ang mga bata, ang mga babies, tanang tao. Walay exemption. Nga naman, kung judgment, kung i-judge sila po tanan mag-appeal. So gusto ni Lord ang tanan maghatag pagtagad sa iyaha. Di kaya katura mga elders. Mag-injure naman na rin. Injure naman amo na rin. Amo lang ko diya kay tuan, di ba may ganang apil-apil. Okay. Di ba ganang nag-apil-apil, ana. Remember, masuko ang Lord, kitang tanan amo. Dili ta nga magsalit nga, sila lang anak magdahig kay, mama na lang kalipay. Di ba na mo kalipay? Diba? Call all the people, the elders, mga tigulang, the children, even the babies. Diba? Katong sa panahon ni Jonah, pati ang hayop, di ba puasa? Why nagtrabaho? Oh, wala. Kung ipatrabaho ang hayop, di mo adto ang mga tao. Manigway. Iba inoy. Siya, tanan, pati ang babies, pati ang bagong nanganak, tanan gid sila, way kaon-kaon. Nagpuasa sila, nagbangutan sila. Kay nakasabot sila sa mensahe sa Dios nga gipadangat kang Jonah. Bigsag si Jonah, wala. Siya'y total obedience. Bugat siyang buot. Iyan ang gitungan ako. Kahadlok man si Jonah. Kaya isog ko ng mga tao sa Nineveh. Isog lagi mga tao sa Nineveh. Pero once ng Ginoo, mukonbiktar nila para maghinulsol, ang ilang kaisog is mawala. Ganina, katong post ako ganina, nagwali ang tao, foreigner sa bus ba to or jeep ba to? O may bus, may jeep sa ilaha. O bus. Sabaan to isa. Sabaan kay ka na ako ka-istorya sa cellphone. Gi-insulto gid niya. Di ba, lagi siya, gilaparo. Grabe gilaparo. Pero wala gid siya ni-react. Padayon gid siya kuan. Sa gilaparo, sa apilan ng pikas na kung apig og laparo. Kay aron ingon mo sa Ginoo kung laparo ng isa, apila po isa. Pugos gid na laparuhan isa, kay gilaparo naman imong isa. Nahinuklok siya. Wala ka masabot siya o natandog siya nga bisag ingato ang iyang gihibuhat. Yan siya nga, Ginoo na Ginoo. Nagtawag ko Ginoo sa una, kaya mabuhi akong lulo, wala nagibuhi.
Nanuod siya sa Ginoo kay nanawag ko sa Ginoo. Wala kuno siya tubaga. Unsa ingon sa preacher? Ang imong lolo ni uli na sa Ginoo. Kitang tanan mawala ani kalibutan. Di panalanginan ka sa Ginoo tungod nila nga naakas kalibutan. Padayong siya kuhali, wa siya nagpa-distract. Naluwas ang mga tao, okay? Nagpaubos. Nagpadayon siya sa iyang goal. Ibabali siya dito. Masakitan siya. Kaya na nasakitan, apan pinaagi sa iyang pagdawat sa kasakitan, naulian sa balatian sa iyang na inner healing. Kasagara mga tao nga ulitan. Wala pa naulian emotionally. Yes. Innerly na apay gibatik yambin. Sumuoto. Ni gigakos niya. Gigakos o gihalukan niya ang preacher. Naginulso siya. Why? Tungod kay kung ang pulong iwali nga matinud-anon nga dili ka dili nimo ika pangluod, ika surrender ang imong encounter nga sakit na adyon abot nga kaluwasan. Nganong ingato siya kasagara sa taong dali nagkakabikil. Wa pa na uli siya sulod. Di ba sada? Kung wala pa na uli gamay bikil ana. Mo ngut-ngut. Masakit. Sakto dili. Yan na siya. Sumuto. Imbis nga ipala sila, parang bless my other cheek because you bless my other cheek. Bless. Tutok na wala na siya kasumbag, wala siya. Natulala siya. Hinumdum siya. Imbis nga kuan. Nagwali pa dahil. Gihalukan, gilagakos ni ang preacher. Gihalukan ni. Na bago ay kasing-kasing. Nga naman. Ito. Gather all the people. Sound the alarm. And in verse 17. Let the priests who minister in the Lord's presence stand and weep between the entry room to the temple and the altar. Let them pray. Spare your people, Lord. Don't let your special position become an object of mockery. So sa verse 17, ang gingon ni Lord, nga ang mga pari nga nagministeryo sa iyang presensya, mubarog nga maghilak between the entry room to the temple and the altar. Dito mag-intercede. Una ni, kanina a call to repentance, karon an intercession of the priest. Ipag-intercede. Nga ang mga pari mag-intercede. Mangalyupo. Ngadtos Ginoo. Atod pa. Nga mo barog. Stand and weep between the entry room. Ang mga alagad si Ginoo mo barog. Ug natod ba? Ito sa templo. Ug jabaw. Agulo, magbangutan. Between the entry room to the temple and the altar. Mag-intercede. Unsa man intercede? Let them pray. Let them pray. Spare your people, Lord. Ipaampo sila, magampo sila nga, Lord, ayaw, luwasa imong katawan. Don't let your special position become an object of mockery. Ang katawan, tigumon, ug ang mga pari, mga alagad sa Ginoo, mag-pray, magpuasa, mag-ampo, mag-intercede. Nga, Lord, maluoy ka sa imong katawhan, maluoy ka sa imong, muna sa atong prayer, na mostly sa atong gipang pray, dili sa atoa. Mostly is para sa uban. Munang nakatapang ta, during prayer meeting, kung nag-pray ta, ingana ang atong burden. Di kay, samo ka pa pray ta sa uban. Ito, prayer is a powerful weapon. Bawal magtinapol o pray. Kung ang tapulan, sala ang magtapol o pray. So let them pray. Spare your people, Lord. Don't let your special position become an object of mockery. Ayaw tuguti, Lord, ang imong espesyal nga katawhan. Matod pa, mahimong
katawanan. Don't let them become a joke for unbelieving foreigners who say, has the God of Israel left them? Is ay tuguti nga maingon ang mga dumuluong nga, ako'y gibiyaan na sila sa Ginoo. Kinsa daw kuno ang mukanana? Mga pari. Now remember, hindi man ko pastor, diba? Pag-abot sa 1 Peter, ano to? You are a holy nation, a royal priesthood. Ang tanan nga disipulo ni Jesus, ang tanan ni dawat ni Jesus, kitang tanan mga gimo ng mga gingarian sa mga pari. Nga kitang tanan maka petition sa Ginoo. May mo pari. Maka tuaw na tas kin maka pray na ta, maka worship na ta ni Lord. Ang atong pray mo bitaw isa nga kung gabi ipamatata niya kita katulog. Either iba-pray ta niya kay naay nagkinanan sa atong prayer. Either na siya bidzakya. May nga nagtag-isumya lang kikog insumya na ko. Ato dayon ng levelan kinsumya na ko. Kinsumya na ko. And then matud pa sa pulong sa Ginoo, kung buhaton kuno dayon na sa mga alagad sa Ginoo, in verse 18, then the Lord will pity His people and jealously guard the honor of His land. Kung buhaton kuno na sa katawan sa Ginoo, o mga pari sa Ginoo, buhaton sa katawan ang ipabuhat sa Ginoo, buhaton sa pari ang mga ipabuhat sa pari. Ang luos kay ang Ginoo kuno, maluoy sa katawan o iyang sa mada kuno, dili na niya hukman ang yuta. So aron dili di ay moabot ang katalagman, ang katawan na ay buhaton, ang mga pari na ay buhaton. Di lang kay mga alagad ras Ginoo ay buhaton, ang katawan wala buhaton. Kitang tanan na ay buluhaton. Dili tamag tinakulan. Dili tamag kapoy-kapoy. Okay? Des kalibutan, kaluhan na nato ng kapoy. Ang walay kapoy dito nag-islangya. Ang walay kapoy dito nagid sa langit. O matod pa, sa verse 18, ito tanong Bisaya ani giyon sa tuban. Unya gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa ing yuta ug naluoy sa ing katawan. Okay. Kuan siya. In verse 18 and in verse 19, then the Lord will reply, I am sending you grain and new wine and olive oil, enough to satisfy your needs. You will no longer be an object of mockery among the surrounding nations. Kung buhaton kuno to sa mga katawan o mga alagad sa Ginoo, insa ipadala daw kuno niya ang mga abot o mga bino o olive oil. Blessing, provision. Provision. Enough to satisfy your needs. Ang sada ko ng blessing, sobra or enough? Enough ra. Kaya nga naman. Nga naman enough ra. Kaya kung sobraan, magdasapot. Hello? Makalimot tas Ginoo, sige nag-enjoy. Enough to satisfy your needs. You will no longer be an object of mockery among the surrounding nations. May mga anak sa Ginoo nga enough ihatag. Kay kung sobraan, di ka balog manage. Di ka balog manage o di ka balog handle sa ing obligasyon sa Ginoo, makalimot na. Kadagang rason. Hello? Pwede di ta kabalog manage, pwede dili na ta kabalog hatag time sa Ginoo kay more na sa blessing. Bisan pagkapangayo ta kung dili ta kasaligan sa blessing kay murag mo bali na atong mabati na dili gid kapilan pud ni Lord. Hallelujah. So, and then ang promise ni Lord, I will drive away these armies from the north. I will send them into the parts wastelands. Those in the front will be driven into the Dead Sea, and those at the near into the Mediterranean. And the stench of their rotting bodies will be over the land. Okay. Kung buhaton kuno tos magkatawan sa Ginoo mga alagad sa Ginoo. Katong mga sundalo nga iyang sulong, iya kunong abugon. Ayo na mo atake dito na sa lain.
Di ba? Nindot ka isa na. Kaya may siguro ang tao nga, lipay-lipay, wala sa kabaw sa'yo maabot. Pero nga sa Lord, kung natay kasing-kasing nga modayag mo simba, mag-devotion sa Ginoo, mag-seek sa presence si Lord. Nga instead, nga mga songs nga kanang makalipay nimo, mga songs makalipay sa Ginoo. Amen. Nalipay kag songs nga dili godly, ang Ginoo ay nalipay. Ikaw ray nalipay. Diba? Ganahan siya ka itong, enjoy ka itong games ka satanic. Ang yawa rin nalipay ni mo, ang Ginoo, pertidyo, guula. Ana na siya na. Posible dili. That's the reality. Oh, nalipay yawa. Nakurot ni mo ang time. Nag-ugtas ang naggisugo ni mo. Nadaot imong lawas. Grabe na. Ang system sa imong lawas giguba na because of non-stop na engagement and engagement attachment. Wa pa kay nahimo na tabang. Dako pang gasto inig mo bigay na imong lawas. Grabe nga presyo. Why? What we sow, we will reap. Apan kung atong gitanong ang atong panahon as Ginoo, bisan tol kapoy na ta, pero you really have that joy, that inner desire nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya pa na ko. Kaya gani magbinuntagay yung white pulos. Ito, giwali na ako itong Sunday. Maka, himo kag vigil sa patay, na dili ka overnight sa Ginoo. Pila ka mo patay sa isa ka buwan. Mag-vigil ka, 5 ka patay sa kabuwan. Maka-vigil ka kay, respeto lagi sa patay. Pila sa overnight. Diba nag-vigil ka, nag-spend time ka sa Ginoo, pila imong gispend. So, ana lang nga reality to. Diba mo nang giwali, isa part na wali sa Sunday sa bulwa. Kinanglan, mahil matata. Sometimes we just pay respect sa tao with disrespect na sa Ginoo. We can give great time to people nga ato ko ng parenti atong kwan. Pero ang imong time si Ginoo na ba kay respect? So ingon ni Lord, kung inyo nang buhaton ang mga armies, I will drive away these armies from the north. I will send them into the parts wasteland. I-remove daw ni Lord, ipa-drive out, iyang suguon. Kasi man ang leader, isa ayaw na dito sulong. Wala na dapat niyo sulungon dito. Dito na mas lain. So, di nga na, kung sabtan na itong pulong si Ginoo, wala dyo'y kadlukan sa unahan. Kita'y kadlukan sa yawa. Anara na siya. Di ta mahadlok kay nga naman. Ang Diyos mo panalipod na to kung natay obedience. Pero what tay obedience, di gid ang Ginoo ka panalipod na to. Sakto dili. Ana na siya na. Muna nga si Lord, I will drive away these armies. Those in front will be driven into the Red Sea, into the Dead Sea. And those at the rear in the Mediterranean, the stench of their rotting bodies will be over the land. Ang kabaho sa ilang nangalata ng mga lawas. Mangalisngaw jud kuno. So sige sa bakak, enjoy gid kay sila. Wala sa kabalo. Nga naa sa baba sa kamatayon. Why? Because they do not know the truth. Because, nga dili sa kulas kabat ko wala sila'y panahon. Amen. Surely the Lord has done things, great things. Don't be afraid, my people. Be glad now and rejoice, for the Lord has done great things. Dili na kuno angay maadlok ang mga tao. Kung ang tao mupatuo sa iyang sugo, sa iyang recommendation. Don't be afraid, you animals of the field. Ayaw pud kadlok mo mga hayop na naa sa uma. For the wilderness pastures will soon be green. Kay katong na nga laya na nga mga sagot, ako nang ipa-green. Kaya dagan maamong. The trees will again be filled with fruit.
Fig trees and grapevines will be loaded down once more. Suguon na niya ang mga kakahuyan, ang mga panginabuhi. Buhion na ni Lord. I-revive na nila, i-restore na nila, i-restore. The trees will again be filled with fruit. Fig trees and grapevines will be loaded down but one. Di ba muna ilang, ang livelihood sa Israel is farming and livestock. Pag-uma. Muna ilang, ang atong panginabuhi is tagaan kito pabor ni Lord. Rejoice, you people of Jerusalem. Rejoice in the Lord your God. For the rain He sends demonstrates His faithfulness. Once more, the autumn rains will come as well as the rains of spring. Sa pagkalipay katawan sa Jerusalem, pagkalipay di sa Ginoong inyong Diyos, kay ang ulan ipadangat ni Lord, ipadala ni Lord, muna ipagdemonstrar sa iyang pagkamatinud-an. So kung na ay dryness, na hinungdan. Pero na ay ulan, na panalangin na ako hinungdan. The threshing floors will again be piled high with grain, and the presses will overflow with new wine and olive oil. Pag-abot na diri, abundance na. Dito ganina, sa verse 19, enough to satisfy your needs. Sakto lang, igo-igo lang. Pero pag-abot na sa verse 24, ang ila kunong bodiga, taas habog na po ang piles panalangin. O ang ila kunong kaparasan, mo awas-awas na. So naadi ay hinungdan nganong ingana. Ang atong side is ginawait ni Lord. Ito, alikon ako. Ingol atong Sunday, bisan pag twins, nga parehag kurso. Dili ka garantiya nga parehag mo grado. Ingana, kaya pos pagpangalagan natos Ginoo. Klasmita, isa ta kasaksyon, isa ta kurso, pero lain-lain tag grado. Ang atong grado, nagrepresent ang panalangin. Amen. Hello. So once more, the autumn rains fall, as well as the rains of spring. Mag-awas-awas ang niyong kaparasan, matod pa, and the press will overflow with new wine and olive. Na ay bag-o gaabot. Na ay gaabot. Ito, when the time is right, the Lord will make it happen. When the time is right. Kung atong i-obey ang pulong, ang promise ni Lord, iya pong tumanon. Amen. Ang obedience is dako jud og pabor. Hello. And then, matud pa in verse 25, the Lord says, I will give you back what you lost to the swarming locust, the hopping locust, the stripping locust, and the cutting locust. It was I who sent this great destroying army against you. Pila ka klase nga locust gito din? Swarming locust, hopping locust, stripping locust, and the cutting locust. Tanan nga mga devourer. Hurot kita na. Upat na klase lang. It was I who sent this great destroying army against you. Once again, I will give you back what you lost. So, ang nawala, ibalik na ko sa Ginoo. Kanos aman ibalik? Kung naay pag, balik sa Ginoo pod. Ang kasing-kasing iyang gi-require nga mo balik sa Ginoo. Ang mga pag-ampo, ang mga pagpuasa, ang mga pagbangutan. Pangandoy ni Lord nga atong buhaton. Di kay sige lang tag kaon buhakak. Walay kalipay ang Dios magtan-aw nato ana. In verse 26, once again you will have all the food you want, and you will praise the Lord your God who does these miracles for you. Never again for you. Never again will my people be disgraced.
Now, tanaw na, ang progress. Sa verse 19, enough to satisfy your needs. Pag abot sa 20, pag abot sa 24, awas-awas na. Pag abot sa 25, ang nawala, ibalik ni Lord. Pag abot sa 26, once again, you will have all the food you want. Abundansya na yun. And you will praise the Lord your God. Ug daygon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios nga naghimo aning milagruha para kaninyo. Dili na mo maulawan pagbalik. Then you will know that I am among my people. Ug masayid mo nga ako gyud uban kaninyo. That I am the Lord your God and there is no other God. Never again will my people be disgraced. O guman ko no anak, iya ding ibubu ang Espiritu Santo. Takan siya mga saad na to. O matuman lang na kung naatay obedience, naatay action. Gusto niya magampo ta, magbangutan, dupa ta, stand in the gap, mag-intercede ta sa makatama, Lord, ayaw ta. Kaya atong pag-intercede, ako kahimuan. Daghan mga maluwas. Daghan maluwas sa balatian, maluwas sa witchcraft na spells, nga mo na ng adlaw man ang orasa, kuhaon na unta, pinaagis mga pag-ampo, dili gud kuha. Kaya nga naman, tungod sa atong mga pag-ampo, tungod sa atong obedience, nga himo tang instrumento as rescuer through our prayers. Ingana. Abi lang nato, ingana lang ka, walay, ingana lang ka simple, pero kung sabto na ito, dako nagkahimuas Ginoo. Dako nagkahimuan sa Ginoo. So na nga, along the way of obedience, there is also a progress of blessing. Amen. 19, enough to satisfy. Pag abot sunod, nga napadayon, is na anay, arang-arang. Hangtod, grabe na. Tagbaw na. So, dili ta pareha. Kaya nga naman, dili ta parang response sa commands ni Lord. Pareha sa kan Joseph. Pareha sa anak ni Jacob. Pero kinsa may dawat og greater nga blessing. See? Joseph. Pero grabe po di ang pag-antos. Katong mga kontrabida niya, wala gi-account nga, gi-bless. Nakuan lang sila. Nabisikan lang sila. Naulawan pa silang palito. Why? Nag-ingon ng pulong sa Ginoo. Na ang mga obedience is greater din ang madawat. Kitang tanang gisaaran ni Lord, pero dili ta pareng tanang madawat. Depende sa atong pag-obey, depende sa atong tanan nga mga aspeto nga atong gibuhat matud pa sa pulong sa Ginoo. Shall we pray for His message? Thank you so much, Lord, sa imong mga pulong. Nagtugo kag mga sundalo nga makalilisang o Dios nga mosulong sa mga katawhan nga nagsigilag kao, nagsigilag kodyaka nga wala sila nagbali-bali sa imong mga pulong, O Lord God. Apan naingon ka nga kung mubalik sa diya nimo, dawaton o pasayloon nimo ug imong ihinahinay ug restore, O God, imong abugon ang mga kaaway nga imo nang gisugo nga moatake Ginoo. Salamat sa imong pulong nga pahinumdum ka namo unsa ka may gugmaon nga Dios, unsa ka maluluyon nga Dios, unsa ka maayo nga Dios nga magilagaran. Siluwi ka to sa imong pulong, imong amili nga dugo, Lord, na dili na mo to malimtan. Amo to may numduman kanunay ng among kasing-kasing imo kay gikinahanglan nga among mahatag dia kanimo, O Dios, ang mga pagdayeg, pagpasalamat, mga pagpangaliw po, Lord God, nga mo spend for me time dia kanimo, Lord. Hallelujah. Sa pagbangutan, O Lord God, to weep, O Lord God, for our brethren who are in big chaos, O Lord God, that they will be spared from the plans of the enemy. They will be spared, O God, from the punishment, O Lord Jesus. Salamat sa tanan, himayo mo para kanimang tanan lamang, Lord, sa ngalan ni Jesus we pray. Amen. Hallelujah.